ka-GP Natics, naku po, napapabalita ngayon mga ka-GP na itong si Vico Soto ay mga kababayan, tatayong testigo. Kung siya daw po ay ipapatawag Ma'am Nery Calonzo sa House of Representatives maging sa Senado, ay ito po ay papayag mga kababayan at ipapahayag nito ang kanyang mga nalalaman. Sa makatuwid, si Vico mga kababayan ay ilalaglag na ang lahat ng kanyang nalalaman at ang kanyang mga hindi pa nasasabi. Okay. Lagot na mga nagtatago dyan. Lagot na yung mga buhaya. O, ito, pakinggan nyo mga kababayan. Sa dito, sana wala nang mangarang pa. Oo. Gagawin ng DOTR. Yun na lang po. Hindi ko po alam. Basta sana wala nang mangarang pa. Ibig sabihin, may writ of possession na sila. Lahat ng mga permits, even sa LGU, kompleto na po sila para sa subway. Maasa tayo na dire-diretso na talaga. Sir, your observations wala na naman po akong additional comment, sir. Yun na yun. I will let the senators do their job. Get a soundbite. For example, you said we close another part of the course. Parang what can you come to na hindi naman nila magagawa yan. Well, yes, I think I've already said what I have to say. Tuloy-tuloy lang kung ano naman yung maitutulong namin as local government. Of course, we're doing our own parallel investigations. Importante dito, managot ang kailangan managot. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians, or career officials, importante may managot. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik na lang ang issue, tapos magkakalimutan na tayo. Hindi pwede. Huwag tayong pumayag bilang mga mamamayang Pilipino, bilang government official, bilang ordinaryong mamamayan, bilang media. Huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years. Dapat ganito mga kababayan, yung mga natin, lingkod bayan, na meron silang tinatawag na due diligence, mga ka-GP Natics, para po mag-imbestiga, parallel investigation, para makita nila yung mga nangyayaring katiwalian sa kanilang paligid. Hindi lang sila public servant basta-basta na tatawagin, mga kababayan. Masasabi ko sa kanila na talagang matatawag, dapat talaga silang tawagin na public servant. Kasi, mga ka-GP Natics, kanila pong iniisip ang kapakanan ng taong bayan, ang kapakanan ng kanilang nasasakupan. Meron po silang pakialam. Hindi po kagaya nung iba, mga kababayan. Matawag lang na public servant, matawag lang na sila ay mga mayor o kahit sino pa man na mayroong katungkulan sa politika, ay okay na yon. Mga kababayan, wala na silang pakialam basta sila ay kumita, basta sila ay sikat, kunwari, di ba? Pero ibang klase itong si Vico Soto. Hindi sa ina-hype natin itong si Vico, mga kababayan. Pero, talagang iba siya . Kumbaga, masasabi natin na ibinibigay niya ang lahat para makatulong sa gobyerno. Na kahit ang kanyang buhay, dahil sa pagsisiwalat ng mga kababayan, pagsisiwalat po ng anomalya na to, ay hindi po basta-basta. Hindi rin yan basta-basta mailalabas ng ibang mga politiko. Diba? Mga kababayan, dahil most likely, sila ang may kontsabahan. Sila ang nag-uusap-usap para itago ang mga anomalya. Pero, dito, mga kababayan, walang sinisino itong si Vico Soto. For that matter, kailangan manatiling buhay yung issue. Kailangan makasuhan yung mga dapat kasuhan. So, on our end... Teka lang, sabi ni Sir Bert Sandro, Vico na sa 2028. Mga ka-GP Natics, hindi pa pwede si Sandro na magpresidente sa 2028. 2034 pa siya magiging 40. 'Di ba? Kasi ang ang requirements ng presidente ay 40 years old.
So si Sandro ay bata pa, mga kababayan. Year 2028, si Sandro po ay 34 pa lamang. Okay? Sa 2028, 34 pa lang si Sandro. Magiging 40 siya sa 2034 pa. Okay? We're doing our part. We're doing parallel investigations. We're assisting even national government agencies kung anong kailangan sa amin. Kahapon may isang national government agency na humingi ng mga dokumento sa LGU. So binigay namin kaagad on the same day. So let's all do our part to make sure that the people who are guilty are held accountable. Yon, tama yon, mga kababayan. Makipagtulungan tayo, di ba? At sana yung pakikipagtulungan na yan, baka mamaya binigay nyo lang. Ang mahirap kasi dito, pero syempre mga kababayan, ano lang, side comments ko lang, no? Hiningi ng government yung mga nalalaman, yung mga dokumento na nakita mo, 'di ba, sa pag-iimbestiga nyo, tapos biglang naglaho na lang na parang bula. Pangit naman 'yon. Pero on the part of Vico Sotto, napakaganda noon, mga kababayan, kasi sa pagsisiwalat mo ng anomalya, 'di ba, nakakatulong ka sa gobyerno natin. Hindi lang doon sa mga constituents mo na talagang nagsasuffer ng karumal-dumal na tubig baha, 'di ba? Pero ito ay nakakatulong sa buong bansa kasi nabibigyan ng linaw at nagkakaroon ng malawakang investigasyon dahil sa mga pasabog ninyo. Sure to what? Yes, yung mga basic muna. Ayun, hindi pa rin pwede si Vico, mga kababayan, sa 2028. Tingnan nyo ha. Tingnan ko lang dito. Birthday ni Vico Sotto. Ano siya? Sa ngayon, mga kababayan, 36 years old si Vico Sotto. Ipinanganak siya ng 1986. Okay? Ay, sorry, 1989. Sorry. 1989. Ngayon, kung i-compute natin yan, compute natin, para hindi tayo magkamali ng mga kababayan, mga ka-GPnatics. Sa ngayon, si Vico Sotto, di ba, 1989 siya, 2025 ngayon, minus 1989, so tama, 36 siya, mga kababayan, tapos plus 3 years pa, kasi 2025 ngayon, 39 pa lang siya. Sa makatuwid, hindi pa rin siya pwede na tumakbo na presidente sa 2028. Kasi nga, ang requirements is 40 years old. Kaya kung matatandaan ninyo, mga kababayan, meron ngayon nagsusulong. 'Di ba? May nagsusulong na pababain daw ang requirement ng presidente. 'Di ba? Kaya kasi gusto nila iangat kagad itong si Sandro, maging itong si Vico Sotto, mga kababayan, para maging presidente. Yan ang gusto nila. Pero ako ay hindi po ako agree dyan, mga kababayan, kasi pwede sana kung noon pa yan. Pero kung ngayon lang, baka gamitin lang yan to divert, di ba? To divest, mga kababayan, etong mga pangyayari ngayon. Baka mamaya, etong si Vico pa, sila pang, kumbaga, malugi pagdating ng araw. Kasi, mga kababayan, biruin mo, 39, tapos ginawang presidente mo, pag pumasok maging presidente agad to, kawawa naman yung tao. Bakit? Sasaluhin niya. Diba? Sasaluhin niya yung pagkarami-raming problema. Diba? Kung lilinisin, malilinis ni PBBM, mga kababayan, yung atin pong bansa, yung mga nangyayari ngayon, kudos sa kanya. Pero yung susunod, sana wag nating ipilit yung hindi pa pwede talaga. Maganda yung si Vico, mga kababayan, dahil siya po ay magaling naman na mayor, di ba? Tumakbo siya. Yung mga senador, palitan nyo na yan. Mas maganda doon, mag-aano muna, mga kababayan. Malinang muna yung kanyang kaalaman pa pagdating sa mga ibang bagay. Kasi, syempre, ang mayor is ano lang yan, local, di ba? Pumunta muna siya sa national. Di ba, Tita Josephine? Pumunta muna siya sa national.
bilang senador mga kababayan, palagay ko, fit siya doon, makakatulong siya ng malaki. Kung mabawasan man yung mga hindot na mga nandyan sa Senado, di ba? Oh. At least kapag dating ng 2034, kung gusto niya nang tumakbo bilang presidente, hinog na si Vico. Oh, sabi ni Ma'am Jody Zay, sinabi ni Vico sa interview na ayaw niya, at sinabi niya rin mga kababayan na hindi rin daw siya tatakbo ng kahit anong posisyon ata pagdating ng 2028. Sana nga, 'di ba? Ay anong sana nga? Sabi mo gusto mo maging senador. Sabi ko gusto kong maging senador siya. 'Di ba? Huwag muna siyang tumakbo ng iba sa Senado na lang. Oh. Business permits muna. I'm not sure if they would want me to, baka confidential pa yung investigation nila. So hindi ko muna, sila na lang magsabi. Basta sa amin, nagbibigay kami kung anong mga documents. Public documents naman ito. Wala namang invitation sa akin. So, kahit sino naman po, hindi naman yan kung gusto o hindi. Pag sila nagpatawag, required po yun. So pag binatawag daw si Vico Soto mga kababayan, ay siya po ay magbibigay ng kanyang panig. Siyempre, ilalahad niya kung ano ang kanyang mga nalalaman at maging yung hawak niyang mga dokumento, ay ito rin po ay kanyang isasubmit. Bukod pa dun sa mga isinubmit niya, siyempre may mga kopya naman at siya ang mismo na magpapatunay at magsasalita doon sa nasabing mga hearing. Wala na po akong additional comments, sir. Bahala na po ang customs. Pero ang importante, yung mga infrastructure projects na hindi na maulit. Kasi paulit-ulit na yung nangyayari sa atin eh. Kailangan po matigil na yung mga kalakaran na alam naman natin. Kami sa gobyerno, alam natin nangyayari ito. Kayo sa media, alam nyo nangyayari ito. Kahit ang ordinaryong mamamayan, mulat na eh. Alam na rin nila, nagtotoo yung mga kwento na yung SOP, porsyontuhan, hatian, alam na natin lahat eh. Kailangan matigil to. So, yun lang naman yung sa akin. But the good thing about the inquiries in aid of legislation, be it Blue Ribbon Committee of the Senate, or RICOM, or any other committee, at least the spotlight is on them. The spotlight on these contractors, DPWH if needed. But really what's important is that cases are filed, whether with the ombudsman or the appropriate courts. So yun talaga yung pinaka-importante dito. So maganda naman yung nangyayari ngayon, at least na pag-uusapan, nakikita, Hindi, mas maganda siguro mga kababayan talaga na ipatawag din nila si Vico Soto pagdating po dun sa issue ng mga diskaya. Kasi nakita ko dun sa isang pahayag, simula po nung nagkaroon ng investigasyon mga ka-GP Natics itong mga diskaya, 'di ba? Nung sinasabi po nito dun sa kanyang pagsisinungaling, 'di ba? Ay merong mga binabanggit itong si Vico Soto na mali yung kanyang mga sinasabi. Hinggil po dyan sa kanyang mga pagpapaliwanag. Which is, nakita rin naman natin, nagkanda buhol-buhol yung kanyang pagsagot, lalo na itong si Sara Diskaya, mga kababayan, doon sa part na tinatanong siya ni Jinggoy. Diba? Sinasabi niya na lahat daw yun nung siyam na korporasyon, mga kababayan, or na company, ay siya lang din ang may-ari. Noong una, ay ayaw niyang aminin. Diba? Pero nung nagagalit na itong si Jinggoy, bigla siyang sinasabi, diba, ikaw lang din ang may-ari ng siyam na yan? Tinanong pa nga kita, sabi mo, oo. Tapos ngayon, sasabihin mo, nag-divest na kayo. Oh. Sabi niya, saan ka punta to the moon? Huwag mo nang ilaban ang mga hindi pahinog sa politika kasi kulang pa ang karanasan sa larangan na yan, step by step, ang dapat nararanasan nila. That is exactly correct. Di ba sabi ko nga kanina,
etong si Vico, mga kababayan, wag mo nang mag-vice presidente, wag mo nang mag-presidente, kailangan mahinog muna ng husto, mga kababayan. Sa Senado, sigurado merong malaking itutulong itong si Vico. 'Di ba? At good thing, mga kababayan, na ready itong si Vico Soto, kahit saan po siya imbitahan, ay a-attend daw po siya basta siya po ay ipinatawag, 'di ba? So, mga kababayan, marami tayo siguro na aabangan kapag si Mayor Vico Soto ang ipatawag. Kasi syempre, alam naman natin, talagang isa sa mga 'di ba? Nagpasabog ng issue ng mga Diskaya, mga kababayan. Okay? Grabe. Mapahingin tubig. O mga kababayan, ito, ayon naman sa